May mga kwento sa buhay na hindi mo inaasahan, pero bigla na lang ay kumakalog sa puso mo at hindi mo na kayang baliwalain. Yung mga damdamin na matagal mo nang tinatago, bigla na lang lumabas sa pinaka hindi mo inaasahang paraan. Yung mga simpleng sandali, ngiti, haplos o simpleng titig lang na parang kayang baguhin ang buong mundo mo. Ito ang kwento ng isang taong natutong tanggapin ang sarili at ang damdamin niya para sa isang gym body na hindi niya inaasahan na mamahalin niya. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung gusto mong maramdaman ang bawat kilig, kaba, at damdamin sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento natin dito sa M2M Desires. Shout out kay Milagrito Caderao sa suporta at pagmamahal sa mga kwentong ganito. Maraming salamat sa pagbibigay ng inspirasyon para sa mga kwento na nagmumula sa puso. Tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi po, Kuya Will. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero sabi ng kaibigan ko, magsulat lang daw ako ng totoo. Kaya susubukan ko. Ang pangalan ko ay Gray. 25 years old na ako. Nagtatrabaho ako bilang office staff sa isang maliit na kumpanya dito sa Maynila. Sa totoo lang, normal naman ang buhay ko. May mga kaibigan ako. Maayos ang relasyon ko sa pamilya ko. At regular din akong nag-gym. Doon sa gym nagsimula ang lahat. Matagal na akong may alam tungkol sa sarili ko. Mula pa noong college, alam ko na hindi lang babae ang kaya kong magustuhan. Pero hindi ko iyon sinabi sa kahit kanino. Itinago ko iyon. Sa sarili ko lang. Mas pinili kong itago. Parang isinama ko siya sa bawat workout, sa bawat dagdag na set. Para bang iniisip ko na kung aayusin ko ang katawan ko, kung magiging disciplined ako, baka mawala rin ang pakiramdam na iyon. Pero hindi siya nawala. At ngayon, 25 na ako. May isang tao sa gym na hindi ko na kayang hindi pansinin. Kahit anong iwas ko, bumabalik pa rin ang tingin ko sa kanya. Ito ang kwento ko, Kuya Will. Kuya Will, tawagin na lang natin siyang Mark. Nakita ko siya sa gym mga 3 months na ang nakakaraan. Hindi siya yung tipo ng lalaki na nagpapapansin. Hindi siya yung mahilig mag-selfie o maingay habang nagwo-workout. Tahimik lang siya. Dire-diretso lang sa routine niya. Pero tuwing nagkakataon na nasa iisang section kami, hindi ko maiwasang mapansin siya. Matangkad siya. Malapad ang balikat. Kapag nag-iihersisyo siya, seryoso talaga. Focused. Kontrolado ang bawat galaw. Parang alam na alam niya ang ginagawa niya. Pero kapag break time niya at nagkakatitigan kami, ngumingiti siya. Hindi yung malaking ngiti, sakto lang. Pero may dating. Yung ngiting parang matagal na kayong magkakilala kahit hindi pa kayo nag-uusap. Isang araw, siya na ang lumapit sa akin. Sabi niya, pwede ba kitang tanungin kung paano mo ginagawa yung deadlift mo? Maganda yung form mo. Doon nagsimula ang lahat, Kuya Will. Nag-usap kami tungkol sa workout. Naging kwentuhan hanggang sa hindi ko na malayan na ang tagal na pala naming magkausap. Bago pa ako umalis ng gym, nagpalitan na kami ng numero. Sabi niya, maging gym buddy daw kami. Pero kahit noong araw na yun, alam ko na may iba akong nararamdaman. Alam ko na hindi lang ito simpleng pagiging gym buddy para sa akin. Alam ko, pero tinanggap ko pa rin ang numero niya. Kuya Will, may mga bagay na sinasabi ng katawan mo na hindi mo kayang kontrolin. Kapag nandoon si Mark sa gym, iba talaga ang pakiramdam ko sa buong session.
Mas malakas ako, mas focused. Hindi dahil nagpapanggap ako. Natural lang na nangyayari. Parang may dagdag na energy sa katawan ko tuwing naroroon siya. Pero yung mga maliliit na detalye, yun ang totoong nagpapakilig sa akin. Yung mga sandaling hindi niya alam na napapansin ko siya pero ramdam ko ang presensya niya sa bawat galaw. Kapag tinutulungan niya akong ispat sa bench press, nararamdaman ko agad ang init ng kamay niya bago pa man ito lumapat sa braso ko. Parang may kuryente sa pagitan ng mga kamay namin. Kapag nakatayo siya sa likod ko para bantayan ang form ko, halos marinig ko ang bawat hininga niya, bawat paggalaw niya. At kapag pareho kaming pinagpapawisan at nagtatawanan pa rin, may isang parte sa utak ko na gusto kong i-freeze ang eksenang iyon at panatilihin magpakailanman. Isang beses, nagtalo kami sa form ng squat ko. Pinigilan niya ang braso ko para itama ang posisyon. Dito, sabi niya, at inangat niya ang siko ko. Mainit ang kamay niya, matatag. Ilang segundo lang iyon, pero ramdam ko ang bigat at init ng bawat galaw niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ako makatulog nung gabing iyon. Hindi dahil sa workout. Alam ko kung bakit. Parang ang dami kong iniisip at ramdam at hindi ko kayang balewalain. Sa parting ito, Kuya Will, medyo challenging para sa akin na ibahagi ng totoo. Pero sinabi ko sa sarili ko, totoo lang, isang Sabado, matapos ang mahabang session, magkasabay kaming pumunta sa locker room. Normal lang yun. Maingay man sa paligid at maraming kwentuhan pagkatapos ng workout pero nakatutok lang ang isip ko sa kanya. Pero may isang sandali habang nagbibihis kami na lumingon siya sa akin at nagsalita habang nakatawel lang. Gray, gutom ka na ba? Kain tayo. Simpleng tanong lang, pero hindi ako agad nakasagot. Nakita ko ang likod niya. Yung linya ng balikat niya, yung galaw ng likod niya habang nagbibihis. At sa isang segundo, parang nag-freeze ang isip ko. Wala siyang ginagawang mali. Wala siyang mali siya. Nagbibihis lang siya. Pero ang katawan ko, hindi na kontrol ang reaksyon. Lumingon agad ako, sumunod sa sarili kong locker at sinabing, oo, gutom na ako. Sa labas, habang kumakain kami, normal na muli ang lahat. Nagtatawanan kami, kumukuha ng extra rice, nagkuwentuhan tungkol sa gym goals. Pero sa loob ko, alam ko na hindi na ito simpleng paghanga. May mas malalim na pakiramdam na hindi ko na kayang itago. Tanong ng mga tao, sigurado ka ba na ganyan ka talaga? Tanong na minsan, hindi lang nanggagaling sa iba, kundi sa loob ko rin. Matagal ko rin tinanong iyon sa sarili ko. Kuya Will, meron akong 2 ex, babae. Hindi ako nagkunwari sa kanila. Ramdam ko yung pagmamahal namin noon. Totoo yun. Kaya nagtaka rin ako. Paano yun? Nagustuhan ko rin ang mga babae, pero ngayon, gusto ko si Mark. Nagbasa ako online at doon ko natutunan yung salitang bisexual. Ang ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin na hindi totoo yung naramdaman ko noon. Totoo yun. At totoo rin ito ngayon. Parang lumiwanag ang isip ko. Hindi ako sira. Hindi rin ito isang phase. Pero bago ako nakatulog nung gabing iyon, iniisip ko ulit si Mark. Yung init ng kamay niya. Yung presensya niya sa tabi ko. Napaisip ako kung ano kaya ang pakiramdam kung hindi lang ako palaging nag-iingat tuwing nandyan siya. Habang nakahiga, naaalala ko yung mga simpleng sandali sa gym. Yung ngiti niya habang nagpapahinga, yung konting lapit niya sa tabi ko habang nag-uunat, yung tawanan namin kahit pagod na. Parang paulit-ulit sa isip ko at bawat alaala nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Sinubukan kong huwag isipin. Sinubukan kong i-focus sa trabaho, sa mga email,
sa kahit anong ginagawa ko. Pero bawat oras na tumitigil ako, bumabalik siya sa isip ko. Yung tanong ko sa sarili, ano kaya kung hindi ko napigilan? Hindi ako nagtagumpay. At doon ko na-realize, hindi pala ito basta simpleng paghanga lang. Isang Biyernes ng gabi ito. Pagkatapos ng workout, hindi kami agad umuwi. Umupo kami sa labas ng gym. May dala kaming inumin. Pagod na kami, pero ayaw pa rin naming humiwalay. Biglang nagsalita si Mark at hindi ko ito inaasahan. Gray, may tanong lang ako. Sana hindi ka ma-offend ha. Sige, sagot ko. Kahit may kaba sa dibdib. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Straight ka ba? Natahimik ako, pero hindi ako nagalit. Hindi rin ako natakot kahit alam kong may bigat ang tanong. May kakaibang tensyon na hindi ko maintindihan. Bakit mo natatanong? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang sinusuri ang reaksyon ko. Kasi, hindi rin ako. 3 salita lang. Pero ramdam ko ang lakas ng loob at ang bigat ng emosyon niya para sabihin yun. Parang huminto ang oras sa paligid namin. Matagal kaming tahimik pagkatapos. Pinagmasdan ko yung kalsada sa harap namin. Mga sasakyan, mga tao, mga ilaw ng street lamp. Habang nakatingin, naiisip ko kung paano nagbago ang pakiramdam ko sa kanya sa loob ng ilang buwan. Yung tuwing nakikita ko siya sa gym, yung init sa dibdib ko, yung kaba, yung simpleng kilig sa mga maliliit na sandali. At saka ko lang nasabi sa sarili ko, hindi rin ako. Hindi agad kami nagtinginan, pero ramdam ko na nagbago ang hangin sa pagitan namin. Parang may hindi nakikitang linya na ngayon ay naputol na at may bagong koneksyon na unti-unti naming nararamdaman. Habang nakaupo, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang susunod. Ano ang mangyayari sa amin? Paano kung iba ang pakiramdam niya kaysa sa akin? Pero sa kabilang banda, may kakaibang kaluwagan din. Yung pakiramdam na hindi na kailangan itago ang nararamdaman. Ilang sandali lang iyon. Pero para sa akin, malaki ang epekto. Yung gabing yon, hindi lang simpleng tanong sa gym. Simula iyon ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Pero ramdam kong totoo. Isang araw, pagkatapos namin sa gym, naglakad kami palabas. Wala kaming pinuntahan. Parang gusto lang naming manatili sa bawat isa. Tahimik sa paligid, pero sa pagitan namin, ramdam ko ang kakaibang enerhiya. Natawa kami paminsan-minsan, simpleng tawanan lang. Minsan naman, nagtitigan kami ng walang salita. Parang naiintindihan namin ang isa't isa kahit hindi nagsasalita. May mga sandali na halos sabay kaming huminga. Nararamdaman ko ang init ng presensya niya sa tabi ko. Ang amoy ng gym, kape, at ng pabango niya ay nagsasama sa hangin at hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Pumunta kami sa apartment niya, hindi ito planado. Nangyari lang, pagpasok namin, nagtimpla siya ng kape at umupo kami sa sala. Ang lapit namin sa isa't isa ay para bang sinusubukan naming maramdaman ang bawat galaw at reaksyon ng katawan ng isa. Hinawakan niya ang pisngi ko ng dahan-dahan, parang tinatanong kung okay lang ako. Tumingin siya sa mga mata ko bago gumalaw, at nang halikan niya ako. Hindi ito mabilis, mabagal, seryoso. Parang sinasabi niya ng kanyang katawan ang lahat ng hindi niya masabi sa salita. Hindi lang ito pisikal. Parang pinakawalan namin ang lahat ng bigat na matagal naming dinadala. Ang mga takot, pagdududa, at ang mga damdaming itinago namin. Naramdaman ko ang kaligtasan at init sa kanyang mga kamay. Hindi ako nagmadali. Hindi rin siya. Ang bawat galaw ay maingat, puno ng respeto at pag-aalaga. Sa madaling salita, Kuya Will, yung gabing iyon ay para sa amin lang. 2 tao, 2 tasa ng lumamig na kape, at isang kwento na nagsimula sa gym at unti-unti
naging higit pa sa inaasahan ko. Ngumiti siya sa akin at alam kong pareho namin naiintindihan na may nangyari na hindi na namin pwedeng balewalain. Hindi ko na kailangang itago ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng unang halik na iyon, hindi agad kami naghiwalay. Nakatitig lang kami sa isa't isa, parang parehong nag-aantay kung sino ang unang gagalaw. Ako ang unang lumapit ulit. Mas naging seryoso ang mga halik. Mas ramdam. Hindi na kami nagbibiruan. Tahimik lang, pero malinaw kung saan papunta. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palapit. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, halos kasabay ng akin. Wala kaming masyadong sinabi. Hindi na kailangan. Isang tinginan lang. Pareho naming alam. At oo, Kuya Will, may nangyari sa amin. Nag-sex kami. Hindi yun biglaan o padalos-dalos. Natural lang siyang nangyari. Parang matagal na naming inaantay pero hindi lang inaamin. May kaba, oo. Pero mas nangingibabaw yung tiwala at yung gusto namin sa isa't isa. Pagkatapos, magkatabi kaming nakahiga. Tahimik lang. Parehong pagod. Pero magaan ang pakiramdam. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Hindi awkward. Hindi rin pilit. Doon ko na-realize, hindi na ito simpleng attraction lang. Kinabukasan, paggising ko, nandun pa rin siya. At sa unang pagkakataon, hindi ako nag-isip kung tama ba o mali. Alam ko lang, gusto ko siyang kasama. Hindi agad naging madali ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. May mga araw na kinakabahan pa rin ako. May mga araw na tinatanong ko sa sarili ko kung ano na kami, may label ba o wala. May mga araw na nag-iingat pa rin kami kapag nasa labas kasi hindi pa alam ng lahat ang tungkol sa amin. Pero may isang bagay na malinaw na nagbago. Kapag nandoon si Mark sa tabi ko, kahit sa gym lang, kahit nagtatrabaho lang kami ng sabay-sabay, hindi ko na nararamdaman ang bigat na lagi kong dinadala. Yung bigat ng pagtatago. Yung bigat ng pagtatanong sa sarili kung normal ba ako. Isang beses, habang nagre-rest kami sa pagitan ng mga set, napatingin ako sa mukha niya. Pagod siya, nagpapawis, pero nakatingin sa akin na may ngiti. Ano? Tanong niya. Wala, sabi ko. Tinitingnan ka lang. Hindi siya nagalit. Natawa lang siya at hinampas niya ang braso ko ng magaan. Simpleng sandali iyon. Pero para sa akin, malaki ang ibig sabihin nito. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ako nagtatago. Hindi ko na kailangang itago ang nararamdaman ko at ramdam ko na may taong naiintindihan ako. Kuya Will, dito ko na siguro tatapusin ang kwento ko. Hindi ko masasabi na fairy tale ang naging ending namin. Hindi rin siya biglang naging madali. Dumating ang araw na hindi na pumasok si Mark sa gym. 1 linggo, 2 linggo. Naisip ko kung iiwas ba siya, kung nagsisi ba siya. Hindi ako nag-message agad. Natakot ako. Pero isang gabi, nagparamdam siya. Busy lang sa work, sabi niya. Hindi ako nawawala. Nagkita kami ulit. Hindi sa gym, kundi sa isang simpleng kapehan. Wala yung bigat na inaasahan ko. May konting awkward, oo. Pero nandun pa rin yung tinginan na pamilyar na sa amin. Hindi pa rin alam ng pamilya ko. Hindi rin namin sinisigaw sa mundo kung ano kami. Pero hindi na rin kami nagtatago sa isa't isa. Hindi ko alam kung saan ito hahantong. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero ngayon, pinipili namin ang isa't isa. Hindi dahil madali, kundi dahil gusto namin. Kung may isang bagay akong natutunan, ito yon. Hindi lahat ng kwento kailangan ng engranding ending. Minsan, sapat na yung malinaw na desisyon na manatili. Hindi ka mali, hindi ka sira, hindi ka kailangang magmadali. Ang takot ay bahagi ng proseso, pero hindi iyon mas malakas kaysa sa katotohanan ng nararamdaman mo.
Ngayon, mas magaan na ako. Hindi dahil solved na ang lahat, kundi dahil hindi ko na tinatakbuhan ang sarili ko. Salamat Kuya Will. At iyon ang kwento ni Gray. Isang kwento ng isang taong matagal na nagtatago. Hindi lang sa iba kundi sa sarili niya. Taon-taon, bawat workout, bawat session sa gym, inasikaso niya ang katawan niya pero yung puso niya, pinabayaan niyang mag-isa. At si Mark, hindi siya dumating ng may fanfare. Walang dramatic na entrance, tahimik lang. Pero yung presensya niya sa buhay ni Gray ay nagbago ng lahat. Gray, salamat sa lakas ng loob mo na ibahagi ang kwentong ito. Alam ko kung gaano kahirap yung magsulat ng totoo tungkol sa sarili mo, lalo na sa mga damdaming matagal mong itinatago. Gusto kong sabihin sa'yo, ang nararamdaman mo ay hindi kamalian. Hindi ito kasalanan. Ang pagmamahal, ang atraksyon, ang pagnanais na mahalin at magmahal, lahat ng tao ay may karapatang maramdaman yon. Kasama ka doon. Ang takot mo sa pamilya, sa mundo, naiintindihan ko iyon. Hindi ko sasabihin na madali ang darating, pero ito ang alam ko. Hindi ka mabubuhay ng buo kung palagi kang nagtatago, at deserve mo yung buhay na kaya mong ipakita kung sino ka. Hindi yung kailangan mong itago ang kalahati ng sarili mo. At para sa lahat ng nakikinig na nasa parehong sitwasyon ni Gray, sa inyo rin ako nagsasalita. Ang tanong na, straight ka ba? Hindi lang iyon isang tanong tungkol sa orientation. Iyon ay isang tanong tungkol sa katotohanan. Tungkol sa kung sino ka talaga. Ang lesson ng kwentong ito ay simple lang. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi nangyayari ng sabay-sabay. Dahan-dahan ito, isang sandali, isang katapatan, isang taong handa kang magtiwala. Hindi kailangan maging perpekto ang timing. Hindi kailangan maging handa ang lahat bago mo tanggapin ang sarili mo. Ang kailangan mo lang, isang hakbang patungo sa katotohanan. Tulad ng ginawa ni Gray. Para sa mga nakikinig, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Gray? May kakilala ba kayo na nasa ganitong sitwasyon? O kayo mismo, may kwento ba kayong gustong ibahagi? Iwan ninyo ang inyong mga salita sa comments. Baka yung komento ninyo ay magiging lakas ng loob ng isang taong nangangailangan ngayon. Dahil dito sa M2M Desires, hindi tayo para magtago. Nandito tayo para bigyan ng boses ang mga kwentong matagal nang kinikimkim. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong confession at kwento dito sa M2M Desires. At kung may kwento kayo na gustong ibahagi, open ang aming inbox. Lahat ng kwento ay tinatanggap namin ng may respeto at pagpapahalaga. Ito si Kuya Will. Hanggang sa susunod na kwento, ingatan ninyo ang inyong sarili. At huwag kalimutan, karapat dapat kang mahalin, buo, totoo at hindi nagtatago.